Nagsagawa ng pagtitipon ang mga senior citizen ng Barangay Pembo sa Taguig City noong Araw ng Mga Puso sa ilalim ng temang Love Through the Years na dinuluhan ni Vice President Sara Duterte. Namahagi ng bulaklak ang mga organizer bilang simbolo ng pagpapahalaga at pagkilala sa ambag ng mga lolo at lola sa komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang sa prioridad ng kanilang mga programa ang patuloy na pagsuporta sa kapakanan ng mga nakatatanda. Samantala, idineklara ng Mandaluyong Local Government Unit na layo nitong paunlarin ang ekonomiya ng lungsod sa pamamagitan ng digitalisasyon bilang pakikiangkop sa makabagong panahon. Kaugnay nito, kanila ding nais tugunan ang mga isyong kinakaharap ng mga mamamayan, kung saan isa na rito ang mental health issue. Ang detalye tunghayan dito. Inihayag ni Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong City sa kanyang kamakailang State of the City address ang kahalagahan ng pag-angkop sa makabagong henerasyon. Dito kanyang inihayag na dapat itong magamit sa paraang progresibo, makatao, may integridad at nagsusulong ng disiplina sa komunidad. Dito kanyang inilahad ang epekto nito sa pagpapataas ng kita ng pamahalaan. Aniya, lubos na nakikita ito sa aspeto ng pagnenegosyo sa kanilang lungsod, kung saan hindi lamang ang makilalang establishmento ang umuunlad, pati na rin ang mga bago at small and medium enterprises at sektor ng mga Muslim at iba pang pangkat. Dito kanyang inilahad na ang pagpapaigting sa pampublikong serbisyo ay kaugnay ng pagpapalago ng ekonomiya ng naturang lungsod. Naayon pa sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ng tinatayang higit sa 6% Gross Domestic Product o GDP sa taon ng 2024 o higit sa 320 billion pesos kung saan inaasahang lumago pa ito sa higit 339 billion pesos sa darating pang taon. Kaugnay nito, suportado din ang mga teknolohiyang gagamitin ng mga guro sa kanilang mga trabaho at karagdagang buwanang allowance para sa kanilang kapakanan. Bukod pa rito, sinigurado rin ang pagtugon sa mental health ng mga mamamayan. Mas healthy and safe na ang mental health ng mga kabataan sa Mandaluyong. Ay bantayan ang laman ng isip at sa loobin ng may alinlangan. Sa pamamagitan ng kanilang programa, layong pangalagaan ang mga nakakaranas ng pagkabalisa at iba pang issue at sugpuin ito sa pamamagitan ng treatment, consultation at psychotherapy session sa Neuroscience Center ng lungsod. Sa kabuuan, ayon sa alkalde, sa kabila ng progresong isinusulong ng Mandaluyong, kanilang sisiguraduhin higit sa lahat ang kaligtasan at kapayapaan, maging ang pagpapanatili sa pagkilala ng lungsod bilang bahagi ng top livable cities in Metro Manila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang inspeksyon sa 3 bodega sa Pampanga, kaugnay ng operasyon laban sa hinihinalang pagkalat ng iligal na sigarilyo sa pagawaan nito. Kasama sa joint inspection ang mga opisyal mula sa BOC, BIRDA at iba pang law enforcement units upang suriin ang mga nakumpiskang kagamitan at materyales. Ayon sa mga ahensya, patuloy ang koordinasyon ng pambansa at lokal na pamahalaan upang tugunan ang iligal na operasyon at maprotektahan ang lehitimong negosyo at kita ng Estado. Sa parehong lugar, mahigit 275 million pesos na halaga ng iligal na produktong tabako, makina at hilaw na materyales ang nasamsam kamakailan ng operasyon ng Bureau of Customs at Department of the Interior and Local Government sa Pampanga. Isinagawa ang mga operasyon sa Mexico at San Simon, habang may nauna ring pagsalakay sa San Fernando na iniuugnay sa parehong network.
Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy ang investigasyon upang panagutin ang mga responsable sa paglabag sa batas at maiwasan ang pagkakalugi ng kita ng pamahalaan. World News alas 8. On NATO, I don't understand. The United States has thousands and thousands of troops deployed to the NATO mission. And we've made very clear, I think it was made very clear at the summit just a few days ago at the meeting of the defense minister level, we're not leaving NATO, we're not leaving, I mean, we may move a couple thousand troops from one country to another, but this has always been the case, this has always happened. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, libo-libong residente at turista dumagsa sa Binondo para sa Chinese New Year. Big-time hike sa presyo ng gasolina, umarangkada na. Diesel at kerosene taas singil din. Naitalang teen mothers sa bansa, umabot sa halos 139,000. DP Sara namataang bumisita sa mga senior citizens sa Taguig sa Araw ng Mga Puso. Digitalisasyon sa progreso, layon ng Mandaluyong LGU. PNP, DILG at iba pang ahensya nagsagawa ng inspeksyon sa mga bodega sa Pampanga bunsod ng hinihinalang kontrabando. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.